let me go to the Department of Public Works and Highways. Mr. Chairman, my question is, ano po nangyari dito? DPWH, Mr. Chair, bakit hindi po natutunugan na blacklisted po ito, poor and satisfactory performance, o meron pong itong mga slippage kung tawagin? Bakit nakalusot lalo na po itong sila Diskaya? Napakadaming proyekto dito, napakadaming poor and unsatisfactory performance, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman, sa napakaganda at importanteng tanong. Yan din po ang tanong natin nung tayo po ay pumasok sa DPWH nitong nakaraang 2 linggo. At to give you a straight answer, Mr. Chairman, tingin ko po, ito pong mga CPES na ito at iba pang mga safeguards at iba pang mga dapat gawin ng ahensya ay hindi po ginagawa nitong nakaraan. That is the simple answer. In fact, Mr. President, ang nakakagulat pa po dito, hindi lang po bad performance ang hindi na monitor at hindi na aksyonan. In fact, marami po tayong nakita na isiniwagat na rin po ni Senator Lacson, ang ating chairman, sa kanyang privilege speech. Marami pa po dito mga proyekto na hindi lang bad for performance, no performance at all. In fact, marami pong mga ghost project na on record, may mga papeles po tayo, at ito nga po ang naging basehan natin sa mga kasong final natin nitong nakaraang linggo, na kahit na ang term ng kontrata, for example, 250, 300 days, lumalabas po sa mga papeles, miraculously, natapos po kuno itong mga proyektong to at nabayaran po itong ibang mga contractor dito within months. Alright. Sign po ito nitong mga ibang nandito ngayon as completed. Yeah. At nabayaran po itong mga kontratang ito. So clearly po, hindi po ginagamit itong CPES at kung ano-ano pang mga dapat ginagamit ng ahensya para i-monitor ng tama ang implementasyon ng mga proyekto. That is the straight answer po that I can give the Honorable Committee. At nakikita po natin ito hindi lamang sa mga kontrata sa Bulacan, kundi nakikita na rin po natin ito sa ibang kontrata sa iba pang lugar. Actually, Mr. Chair, sa Bulacan, sa First District, araw lang po ang binibilang eh. At nababayaran po ang contractor. And anyway, in the course of in your investigation, Mr. Chair, what are the ghost projects added to the list and substandard? Right now po, we have received more than 100 reports already in only 2 weeks of ghost or very substandard projects. And right now po, ang track po ng bagong team sa DPWH ay unang-una dahil nga po nabuo na ng ating Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure. Kami po ngayon ay in very, very close coordination sa kanila. Bawat po project na nare-report, nagbubukas po kami ng case file dito. Ini-inspection po natin either personally or yung pong mga ibang kasama natin sa team. Ngayon po kasama na po ang members at team ng ICI, lalong-lalo na po ang special advisor ngayon ng ICI na si ang mayor po ng Baguio City, si Mayor Benji Magalong. So, ganun po ang ginagawa natin at kapag nagbi-build up po tayo ng kaso, kada proyekto, ini-inspect po natin, chine-check ang records at pag meron pong nakitang klarong anomalya, either ghost o napaka-substandard at napatunayan po na meron pong mga contractor na nabayaran na kahit na hindi pa tapos or non-existent ang proyekto, immediately po bumubuo na po tayo ng kaso na either ifa-file or in this case po na nabuo na po ang komite, ang komisyon, pinapasa na po natin sa komisyon. Alright, Mr. Chair. Bilisan na lamang po natin ang pagsasagot na po, Mr. Chair, kasi po marami po pong nakapila at only 2 minutes and 39 seconds. Now, I understand po because you're explaining it properly. Ang tanong ko lamang po kasi, so, will you agree with me na may collusion po talaga? Yung mga dating opisyal na DPW simula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa mga district engineer, project engineer, nakikipagsabuatan sa mga contractor para kumita? Absolutely agree, Mr. Chairman. Alright. Ito yung sinasabi ko, Mr. Chair, na marami tayong ahensya na dapat
Kung ginawa ng trabaho lang ng GPBB, ginawa ng DPWH ang trabaho nila, may iwasan po ito kaagad eh. May mga stopgap measures eh. Kagaya po sa DPWH, nandyan po yung tinatawag na Bids and Awards Committee, nandyan po yung Technical Working Group na pwedeng harangin po kaagad na, oops, may red flag pala ito. Uy, teka muna, meron mo pala ito mga substandard, meron pala ito mga ghost project, dapat di na po pinapalusot. Tama po ba? Dapat doon pa lamang po napigilan na. Tama po, Mr. Chairman. Alright, let me go to the, nandito po ba ang SIAP? May representative po ng SIAP or PCAB? PCAB. What did you do? Meron po kayong mga listahan galing po sa SIAP. I'm sure binibigyan kayo ng SIAP na listahan, sabi ng GPBB, na mga unsatisfactory, poor performance sa mga kontraktor. Bakit patuloy pa rin at hindi nakakansela ang lisensya? What is the reason? The list, Your Honor, is given to PDCB, the Philippine Domestic Contractors. Kindly identify yourself. I'm Pericles P. Dakay. I'm the chair of PCAB, Your Honor. Former chair? Chair. Yeah. Former. Is he the For- former chair? May resign. Okay. So, alam ho ninyo, under po sa Republic Act 4566, may kapangyarihan po kayo na mag-imbestiga at aksyonan ang anumang mga kontraktor o isuspende, i-revoke ang kanilang lisensya. Tama po ba yon? Yes, Your Honor. Alright. Bakit hindi nga po nasuspende, patuloy, lalo na po itong mga diskaya, nakakuha pa ng bilyon, daan-daang bilyong kontrata? What did you do? We act, Your Honor, when there is a complaint that is forwarded. to So, our kung wala pong complaint, hindi po kayo kikilos. Tama. Dahil walang complaint, hindi kikilos. Though meron po kayong katibayan, may report na na poor performance yung kanilang trabaho, substandard, hindi po kayo kikilos. No, Your Honor. There was no report that was forwarded to us regarding substandard performance from. Hindi kayo binigyan ng SIAP dahil the GPBB is saying na galing sa SIAP yung mga report ng substandard? Or are you lying? No, I'm not lying, Your Honor, because Kasasabi lang po ng GPBB kanina na galing sa SIAP. Under kayo sa SIAP, di po ba? Yes. Dapat po kayo po nag-iimbestiga rito. Bakit hindi po? that's the Philippine Domestic Construction Board, Your Honor. Kaya nga po, hindi kayo binibigyan ng kopya na SIAP. No, Your Honor. Hindi kayo binibigyan. O siguro kasi busy lang din kayo sa paghahanap ng proyekto sa gobyerno. Kasi isa sa mga requirement, dapat kontraktor ang mga board member ng PCAB. Mr. Chairman, member ng PCAB. Mr. Chairman, I have, for your information, I have filed a resolution to review. We have to review this law kasi kalukuhan po ito. It directly go against dito sa sinasabi nating conflict of interest, Mr. Chair. Yes, kindly wind up because you have 10 seconds left. No, Thank that's you. all. That's it for me, Mr. Chair. I'll just do another round of questioning in the second round, Mr. Chair. Thank you very much, Senator Erwin Tulfo. Senator Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga. Ang ilang mga katanungan, direkta na sa mga tanong. Secretary Dizon, nabanggit ninyo, 100 ghost projects and substandard projects. Tama po ba yan? Opo, yun pa lang Yes. po ang natatanggap naming mga reports as In of the last, today. in the Last last, 2 weeks alone. meron na ba kayong findings? Sino-sino ang top 15 doon sa 100 mga substandard o kaya ghost projects? Ghost projects muna. Meron na po tayong Sino ang mga top notcher? Opo, meron na po tayong ilang mga findings. Ito po ay ongoing ang ating case investigations. Pero ang pwede ko pong sabihin ngayon, yung pong na-file nating kaso nung nakaraang Huwebes against 26 individuals, including 20 DPWH and former DPWH personnel, as well as several contractors. No? Kasama po dun sa mga na-discover nating ghost projects. Unang-una po, yung binisita ng ating Pangulo mismo sa Baliwag. Ito po ay, ang contractor po dito ay Sims Construction. Meron din pong ghost project na pinilit na hinahabol kahit na last year pa po sinabi na completed na.
Pero pag-alaman po natin na 3 weeks o 1 month ago lang nagsimula ulit ang trabaho para lang ipakita na merong project doon. Ito po ay sa Wawaw Builders, no? At meron din po tayong kinasuhan sa St. Timothy Construction Company. Yun po ang mga contractor na nakasuhan na po natin as of now, pero kami po ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po ang case build-up at pagbubuo ng kaso na nakikipagtulungan po tayo ngayon sa ICI. St. Timothy. Opo. Sino ang kontraktor ng St. Timothy? Diskaya po. I think lumabas na rin po yun dito sa mga hearings Yes. yung nakaraan. Dahil sa kanilang sumpang salaysay, sabi nila wala silang mga ghost project o wala silang mga substandard. At least yun yung sinasabi sa testimonya. So mukhang hindi tugma dun sa findings ninyo Opo. at yung sinasabi sa sumpang salaysay ng mga diskaya. Tama po kayo. Okay. Yung sinabi nyo 20 DPWH na mga district engineer, these are 20 district engineers? Hindi po. Mr. Chairman, our first case is only limited to projects in the 1st District of Bulacan. Yung pa lang po yun. No? 20 na pong katao ang nadamay sa isang kaso pa lang sa isang District Engineering Office sa Bulacan. So dito sa 100 ghost projects at substandard, saang mga lugar ito? Iba-iba po, Mr. Chairman. No? Offhand, Offhand po, I can remember, meron pong mga reports tayo na nakuha sa La Union, sa Oriental Mindoro, sa Nueva Vizcaya, sa Eastern Samar, meron din pong mga ibang mga proyekto sa Mindanao. Pasensya na po, Mr. Chairman, hindi ko na po maalala sa dami, pero nakikita po natin na hindi lang po ito nakasentro sa Bulacan lang, kundi mukha pong buong bansa po ito. Mr. Chairman, may we request that the people, at least a selected number of possible, how do you call it, players in La Union, Oriental Mindoro, and Nueva Vizcaya, whether government or contractors, be invited in the next hearing? Yes, we have to identify them first. Yes. Yes, thank you, Mr. Chairman. Secretary Dizon, ang ating pagkaalam, at ito'y nakausap natin si former Secretary Babe Singson, na ang patakaran dati para involved ang LGU at Regional Development Council ay pagka 50 million and below ang proyekto, district engineer. Pero pagka 50 million and above, kasama na ang Regional Development Council sa pagbubusisi sa mga proyekto. Tama po ba yan? Noon dating patakaran. Tama po, no, ika-clarify ko lang po, no. Sa tingin ko po ang tinutukoy niyo po ay yung thresholds of Yes. authority Yes. ng district, region, etc. no. Yes. Nung pong time ni Secretary Babe Singson, ito po ay nasa 50 million pesos. Yes. Meaning po pagka below 50 million and below sa district po yan. Above 50 million sa region na po yan. Ito po ngayon ay itinaas at ngayon po ay naka-threshold na po sa 150 million sa district. Pero nung panahon na yun, pagka... 50 lang po. At pag sinabing Regional Development Council, sino ang involved dyan sa pagbubusisi? Well, ang magpapa-bid out at ang mag-i-implement po kapag above 50 million nung panahon po ni Secretary Singson ay regional office na po ng DPWH, hindi na po ang distrito. Pero ngayon po, tumaas na po ang mga thresholds na yun. Yes, pero hindi ba pag regional office, saan ang involvement dati ng mga probinsya, ng mga local governments? Meron ba? Sa aking pagkakaalam po na Mr. Chairman, dati po kailangan po ng acceptance ng local government unit ang mga proyekto. Ito na rin po ay pinoint out ng ating Pangulo nung siya ay bumisita sa Baguio at nakipag-usap po siya kay Mayor Benji Magalong. However po, nagulat na lang po ang Pangulo na tinanggal na po yun. Sino nagtanggal nun? Inaalam ko pa po kung kaninong termino sa DPWH tinanggal. If you will allow me po, I will get back to the committee on that para po ma-establish natin kung anong date ito tinanggal para malaman po natin kung sino po ang secretary nung panahon na yan. At ano ang pagkakaiba pag regional ang nagpapasya at district engineer ang magpapasya?
which worked better in your opinion? Ano ang mas magandang proseso o mas maayos na proseso? I'm not in a position pa po no, to say which is better and which is not. But what I can say po, Mr. Chairman, is meron pong inherent flaw sa nakikita nating sistema sa DPWH. Kasi po, lalong-lalo na dito sa mga proyektong inaaral po at binubusisi ng committee ngayon, madalas po, or in fact, most of the time, hindi po ito dumaan sa Local Development Council, hindi po ito dumaan sa Provincial Development Council, at hindi din po dumaan ito sa Regional Development Council. To quote po si Governor Bons Dulor ng Oriental Mindoro, nung kasama ko po siya at nag-inspect kami doon, para na lang daw sumulpot parang kabuti itong flood control project sa Nauhan, sa sarili niyang bayan, hometown po niya yon, na hindi man lang ho dumaan sa Provincial Development Council. And in fact, nakakagulat pa ho at nakakashock. Kahit ho building permit from the municipality of Nauhan ay hindi kumuha yung contractor na gumawa ng project sa Nauhan for flood control. Ito po ay sinabi po sa akin mismo ni Governor Bons Dulor. Muli, dating patakaran yun, kinukuha ang building permit na hindi na itinuloy. Alin ang basehan? Ano ang basehan para hindi na kumuha ng building permit? Sino ang nagpasya dito at bakit pinagpasyahan ng ganito? Kung hindi man may masasabi ngayon, we want to know who made that decision because there is accountability here na sabihing hindi na kailangan ng building permit mula sa pamalang lokal. Dahil maliwanag, pagka gano'n na ang usapin, mukhang pinipwera ang mga kung sino-sino man na dapat may kinalaman dahil baka pagkasama yung iba, hindi matutuloy itong mga ghost project, hindi matutuloy itong mga substandard. So may accountability dyan. Who decided? And when was it decided? We would like to know that. If you cannot answer it now, Secretary Vince, perhaps, not perhaps, may we request that this information be forwarded to the committee? Opo, we will do so, Mr. Chairman. But if I may just say, ang pagkuha po ng building permit, hindi po ako abogado, pero ito ay requirement under the law for any civil works project, whether government or private. Kaya po ako talaga ay nagulat na meron palang proyekto ng gobyerno mismo na hindi kinukuha na ng building permit galing sa local government. No, dahil requirement po yan sa ating building code. No? Pero aalamin ko po kung meron pong official na dokumento na isinuspinde o pinagbawal ito. Okay, maraming salamat. Sa usapin naman nung warranties, nabanggit ito ng Pangulo na dapat habulin. Whether ghost project, substandard, may mga warranties yan na dapat kolektahin, hindi ba? Yung performance bonds. Dahil yan, kailangan ibalik. Ibig sabihin, wala mang kasong, tama ba yun? Wala pang kasong kriminal, maliwanag na merong substandard. You have about 1 year, 3 years, and 5 years, depending on the project cost, hindi ba? So, ano na ang ginagawa ng DPWH tungkol dito sa paghabol at isole yung mga performance bonds ay kunin na ng gobyerno, pati yung mga warranties. Tama po kayo. And how much is involved here? Do you have an estimate? Ano yung base doon sa initial findings nyo na 100 ghost project, magkano ang dapat ibalik sa gobyerno para mabilisan? Hihintayin natin yung kaso, tama lang, criminal cases, but itong performance bonds, dapat makumpis ka na o kaya maibalik na. Tama po kayo. Nagpapasalamat po tayo sa ating senator na linabas po niya ito at the President po completely agrees. Hindi po pwedeng ganun-ganun na lang na pag may ghost o substandard, kailangan po maibalik ang pera. At marami po sa mga proyektong to, kailangan ayusin. No? At hindi po pwedeng gobyerno po ulit ang maglalabas ng pera dito. Kailangan po ito ay makuha sa mga warranties. Nag-initiate na po ang ating bagong legal team ng procedures para
bawi ang warranties. Most of the warranties for the flood control projects, if not all, are 5 years, Mr. Chairman, under their contracts. So pwede pa po nating habulin, lalo na po yung mga proyektong wala pang 5 taon. No? At yun po ang gagawin natin, ini-initiate na po natin yan. As to the amount, hindi ko po masasabi, pero nag-a-add up lang po na nag-a-add up to, but all I can say is this is up to the billions, maybe the tens of billions. At kung nationwide po ito, hundreds of billions. Kasi dapat silang parusahan sa kasong kriminal, pero dapat din silang parusahan dun sa financial na merong bonds na dapat sumagot dito sa, at sinasabi ninyong tens of billions ang kailangan isole. So doon pa lang, sabi nga nila, you hit them where it hurts. Excuse me, Senator Kiko, yes. kindly wind up. You have 4 seconds left. Ay, okay. Maraming salamat, Secretary.